Sa nakaraang 2 taon, ang rehiyon ng Donetsk ay nasa patuloy na pagbabago na walang panig na nakakagawa ng makabuluhang pag-usad. Pero maaring magbago iyon at malapit na. Ang mga dokumentong nakuha ng proyekto ng Ukraine na Is a Want to Live ay nagbunyag ng malalaking pagkalugi ng 41 Combined Arms Army ng Rusya. Pinag-uusapan natin ang hindi bababa sa 8,600, 25 sundalo na kumpirmadong napatay, 10,471 nawawala sa aksyon at 7,846 na nakalista bilang mga tumakas. Hanggang Hunyo 1, 2025, halos 27,000 katao na iyon. Opisyal nang nawalan ang Russia mula sa isang seksyon lang ng kanilang sandatahang lakas. At mas marami pa ito kaysa sa kabuuang bilang ng mga sundalo ng maraming bansa. Pero hindi lang basta mga numero ito sa isang spreadsheet. Kahit na parang ganoon ang itsura nila sa mga screenshot. Ipinapakita ng mga ito kung paano maaaring sundan ng buong sistemang militar ng Russia ang parehong kapalaran dahil sa matitinding pagkalugi na dulot ng mga maling estratehiya ni Putin. Mas maasaga, maaari nilang ibunyag kung paano tahimik na winawasak ng desperadong mga estratehiya ng Russia sa pagre-recruit ang pundasyong pang-ekonomiya at panlipunan ng bansa sa mga paraang maaaring tuluyang magpahina sa Estadong Ruso. Magsimula tayo sa mga detalye tungkol sa mga pagkalugi ng 41 Combined Arms Army ng Russia na alam natin sa ngayon. Ang ika-74 Motor Rifle Brigade mula sa Kemerovo Oblast ang pinakamatinding tinamaan, kung saan 2,479 na sundalong napatay, 2,732 ang nawawala, at 2,780 ang tumakas. Kung iyon ay pinagsama, mahigit doble ito ng orihinal na laki ng brigada na nasa 3,500 sundalo. Ibig sabihin nito, ang 74 Tech Brigade ay 2 ulit ng lubusang winasak. Makatuwiran lang, naisipin na kinailangan nito ng maraming kumpletong pagpapalit ng mga tauhan para lang mapanatili ang pangunahing kakayahan sa operasyon. At nang mapatay ang unang grupo ng mga profesional na sundalo, malamang na pinalitan sila ng mga mas bago-bagong recruit na tumanggap sa paborableng mga kontrata ng Rusya. Natatalakayin natin mamaya. Para maintindihan kung gaano talaga ito kalala, kailangan nating alamin kung saan kadalasang nakaistasyon ang ika-41 na hukbo. Ayon sa mga lumabas na dokumento, ang mga unit nito ay nag-ooperate malapit sa lungsod ng Pokrovsk sa Donetsk Oblast, kung saan sila ay sistematikong pinahina ng mga puwersang Ukranyano gamit ang eksaktong mga drone strike at artilleriya. Ang Pokrovsk ay hindi lang basta isa pang bayan sa Ukranya. Itinuturing ito ng mga kanluraning analista bilang pintuan papunta sa pinakamatibay na mga lugar na hawak pa ng Ukranya sa rehiyon ng Donetsk. Matatagpuan ito sa sangandaan ng maraming pangunahing daanan ng supply na patungo sa mahahalagang lungsod ng Ukranya, kabilang ang Chasiv Yar at Konstantinuka. Ang Pokrovsk ay may isang mahalagang istasyon ng tren sa rehiyon na nagsisilbing kritikal na sentro ng lohistika ng Ukranya para sa buong silangang harapan. Ang pagkakabihag ng mga Ruso sa Pokrovsk ay maaring magbigay daan sa kanilang karagdagang pagsulong patungo sa Dnipro at Zaporizhzhia. Ayon kay Mikhailo Zedikov, eksperto sa militar ng Ukraine, ang pagkabihag sa Bakhmut ay magreresulta sa pagbagsak ng buong harapang linya dahil sa lokasyon nito bilang sentro. Ayon sa pagsusuri ng British Broadcasting Corporation, ang pagbagsak ng Pokrovsk ay mangangahulugan ng halos buong pagkawala ng rehiyon ng Donetsk. Ngunit matapos itapon ng Russia ang buong 41 Combined Arms Army at iba pang unit sa estratehikong lugar na ito, sa loob ng ilang buwan, halos wala silang nakamit maliban sa paglilibing ng mas marami nilang sariling tao. Kahit na umaabot ng mahigit 600 milya ang linya ng labanan sa buong Ukraine, halos kalahati ng opensibang operasyon ng Russia ay nakatuon sa pagsakop sa Pokrovsk. At nananatili pa ring naipit ang mga puwersa ng Russia sa digmaang ubusan ng lakas, na ang mga nakukuhang teritoryo ay nasusukat lang sa laki ng mga football field, imbes na isang estratehikong tagumpay. Dito pumapasok ang mga estratehikong kalamangan ng Ukraine bilang tagapagtanggol, sa pamamagitan ng pagpilit sa Russia na gumastos ng malaking yaman para lamang masakop ang isang lungsod,
habang sabay na pinapahina ang kakayahan nilang hawakan ang mga nasakop na nila. Nagawang gamitin ng Ukraine ang mga estratehikong prioridad ng Russia laban sa kanila. Ayon sa Institute for the Study of War, sinusubukan ng mga puwersa ng Russia na palibutan ang Pokrovsk mula sa tatlong direksyon, silangan, timog at kanluran, upang maputol ang mga linya ng supply ng Ukraine. Dahil nakatutok ang Russia ng malaking puwersa sa isang bahagi, humina ang kanilang militar sa ibang lugar, habang mabilis na uubos ang kanilang tauhan at bala na hindi na mapapalitan. Pero dito na nagiging talagang nakakagulat ang mga numero. Sa lahat ng brigada ng ika-41 hukbo, ang kabuang bilang ng mga nasawi na halos 27,000 ay nagpapakita ng ganap na pagbagsak ng kanilang organisasyon. Kapag ang isang hukbo ay nawawalan ng mas maraming sundalo kaysa sa kaya nitong palitan sa pamamagitan ng normal na pagre-recruit, tumitigil na itong gumana bilang isang maayos na puwersang pandigma. Nakita na natin ang resulta niyan sa kawalan ng kakayahan ng Rusya na umusad kahit na may napakalaking kalamangan sa bilang. Inilalantad din ng mga nabilik na dokumento ang dapat ikatakot ng mga tagaplano ng Rusya at Ukraine. Kabilang sa mga tumakas mula sa ika-41 na hukbo, 28% ang mga bilanggo na nirecruit sa 5 companies. Ito ay mga unit ng pagsalakay na karamihan ay binubuo ng mga bilanggo na pinangakuan ng maagang paglaya kapalit ng paglilingkod sa labanan. Ang bilang na ito ay mas mataas sa karaniwang 30% ng mga dating bilanggo sa mga regular na unit ng harapan ng Russia, ayon sa intelihensya ng militar ng Ukraine. Ang mataas na porsyento ng mga bilanggo ay nagpapakita na ang programa ng Russia sa pagre-recruit ng mga bilanggo ay naging mahalagang pinagkukunanan ng lakas militar. Tayo ay humahantong sa hindi komportableng katotohanan kung paano pinupunan ng Russia ang kanilang militar sa digmaang ito sa pamamagitan ng sistematikong pagpapalabas ng mga bilanggo at pagtapon sa kanila sa giyera na parang karne sa gilingan. Noong magsimula ang pag-recruit ng mga bilanggo ni Yevgeny Prigozhin, ang leader ng Wagner Group, noong tag-init ng 2022, inakalang aabot lamang sa 1,000 o ilang 10,000 sundalo. Simula ng 2025, umaabot na sa 100 at 80,000 bilanggo ang nirecruit ng Russia para sa digmaan ayon sa Foreign Intelligence Service ng Ukraine. Bumaba ang populasyon ng mga bilanggo sa bansa mula 600 hanggang 70,000 noong 2000 at 14 hanggang 335,000 na lang noong 2024. Ayon kay Vladimir Osechkin, isang Russian dissident na may mga source mula sa Federal Penitentiary Service ng Russia, mahigit 10,000 bilanggo sa Russia ang inalok ng pardon kapalit ng pakikidigma. Mahigit 1,000 sa kanila ang namamatay kada linggo sa Ukraine. Sa ilalim ng modelo ng Wagner, ang mga bilanggo na makakaligtas sa 6 na buwang termino sa harapan ay palalayain sa lipunang Ruso na may buong pardon sa kanilang mga krimen. Ngunit maaaring mas mahirap ito kesa sa inaasahan ng maraming bilanggo noong sumali sila. Tinatayang ng United States na sa Mayo 2023, mula Disyembre 2022, nakaranas ang Wagner ng 10,000 patay at 40,000 sugatan na mandirigma, kung saan 70% ng mga napatay ay mga bilanggo. Ang paggamit ng mga bilanggo bilang pambala sa kanyon ay nagdudulot ng ilang problema bukod pa sa simpleng bisa sa militar. Una, ang mga recruit na bilanggo na ito ay ginagamit bilang mga disposable na tropang umaatake at ipinapadala sa mga human wave attack na layuning mapagod ang depensa ng Ukraine bago sumugod ang mga profesional na sundalo. At ang mga human wave attack ay mga taktika na dapat sanay itinigil na noong unang digmaang pandaigdig, nang naging karaniwan na ang mekanisadong infantry imbes na maging eksepsyon. Pangalawa, naitala ng mga eksperto ng United Nations na ang mga recruit na bilanggo ay madalas na tinatakot at sinasaktan ng kanilang mga nakatataas. May ilang recruit na pinatay dahil sa tangkang pagtakas, at may iba pang malubhang nasugatan bilang babala sa iba pang mga recruit. Pangatlo, at pinaka-nakababahala sa lipunang Ruso, libo-libong batikang kriminal ang pinalalaya pabalik sa mga komunidad ng Russia matapos ang serbisyo militar, na nagdudulot ng malaking pangamba sa kaligtasan ng publiko. Kasama ang mga nalik na dokumento na nagpapakitang may 2,000 at 200 convict deserters
mula sa 40 isang army na malaya at nagtatago sa likod ng Russia. Makakakuha ka ng resipe para sa pangmatagalang kaguluhan sa lipunan. Pero ang mga nakakagulat na bilang ng mga nasawi at tumatakas ay nagpapakita rin ng tagumpay ng pinakasophisticadong sandata ng Ukraine laban sa Russia, ang psychological warfare. Ang mga dokumento mula sa ika-41 hukbo ay hindi nagmula sa paniniktik ng Ukraine o sa mga nahuli sa labanan. Direkta itong nagmula sa mga sundalong Ruso na gustong malaman ng mundo ang pagbagsak ng kanilang sariling militar. Bilang kapalit, ang mga dokumento ay ibinigay sa proyekto ng Ukraine na ISA Want to Live, na gagamitin naman upang palawakin pa ang kanilang pag-abot at mga hakbang sa paniniktik. Ang proyektong ISA Want to Live na inilunsad dafet ng Defense ISA Intelligence ng Ukraine noong Setyembre 2022 ay kumakatawan sa psikolohikal na digmaan para sa digital na panahon. Bilang isang 24 oras na hotline, telegram, chatbot at website, nagbibigay ang programa ng detalyadong mga pamamaraan ng pagsuko, legal na gabay, at impormasyon tungkol sa mga opsyon para sa asylum para sa mga sundalong Ruso. Ngunit ang tunay nitong lakas ay nasa kung paano nito sinasamantala ang pangunahing kontradiksyon sa estratehiyang militar ni Putin. Hinihiling sa mga lalaki na mamatay para sa isang layunin, habang sabay na ipinapahiwatig na ang kanilang mga buhay ay madaling isakripisyo. Ang programa ay may kahangahangang mga estadistika na ipinagmamalaki. Ang website ng programa ay binisita ng mahigit 48 milyong beses, 46 na milyon ay mula sa Rusya. Kahit na nablock ng mga autoridad ng Rusya ang site, mahigit 26,000 Ruso ang nakipag-ugnayan sa hotline at chatbot ilang araw matapos itong ilunsad. Mahigit 220 ang kumpirmadong sumuko at may higit 1,000 pang nakabinbing kaso hanggang Disyembre 2024. Ang psychological warfare na ito ay napaka-epektibo dahil tinatarget nito ang pinakamahihinang sundalo ng Rusya na bumubuo ng malaking bahagi ng kanilang puwersa sa kasalukuyan. Ang hotline ay pinangangasiwaan ng mga military psychologists na sinanay para humarap sa iba't ibang uri ng tumatawag. May ilang Ruso na tumatawag na umiiyak at kailangan pang pakalmahin. Ang iba ay naniniwala sa propaganda ng Russia tungkol sa mga Ukrainian neo-Nazi at kailangang maingat na kumbinsihin sila. Naglaan ang mga operator ng iba't ibang suporta para sa mga Ukrainian na napilitang lumaban para sa Russia, mga conscript na pinilit magmobilisa, at mga sundalong propesyonal na nadismaya sa digmaan. Bumubuo ito ng feedback loop kung saan kumakalat ang kaalaman sa opsyon ng pagsuko sa buong lipunang Ruso na humihina sa kakayahan ng gobyerno na patuloy na kunwaring sinusuportahan ang digmaan. Pangkalahatang suporta. Sinusulit din ng proyektong gusto kong mabuhay ang mismong mga kahinaang nilikha ng etnikong pagtutok at pagre-recruit ng mga bilanggo ng Russia. Marami sa mga Russian na tumatawag sa hotline ay mula sa mga laylayan ng lipunan na napagtatanto nilang ginagamit lang sila bilang pambala sa kanyon, habang ang mga elite ng Moscow ay nananatiling protektado na isang mahalagang kahinaan sa propaganda machine ng Kremlin. At tatalakayin natin ito mamaya. Ngayon, balikan natin sandali ang mga bilang ng pag-desert dahil ipinapakita nito ang agwat sa pagitan ng propaganda ng Russia at ng kasalukuyang kalagayan ng militar at ekonomiya ng Russia. Yung 28% ng mga nag-desert base sa estadistikang nabanggit kanina ay mga bilanggo mula sa 5 companies. Ipinapahiwatig nito na sinamantala ng mga lalaking ito ang unang pagkakataon para makatakas mula sa sistemang militar na itinuring silang parang walang halaga, kahit pa pinangakuan silang magiging malaya. At dahil umaabot ang mga dokumento sa intelihensya ng Ukranya, ipinapakita nito na maging ang mga opisyal ng Russia ay alam ang posibleng panganib na dala ng mga bilanggo sa sarili nilang hukbo. Pero mas malalim pa ang krisis ng Russia sa pagre-recruit kaysa sa simpleng pag-ubos ng mga bilangguan o pakikidigma gamit ang psikolohikal na paraan. Bumaba na si Putin sa pagbibigay ng napakalalaking insentibong pinansyal na maaring makaapekto sa buong ekonomiya ng Russia. Tingnan natin ang mga sweldo na inaalok sa mga sundalo para lumaban sa digmaan ni Putin. Ayon sa pinakabagong datos, ang mga sundalong Ruso mula Moscow ay maaring kumita ng hanggang 71 milyong rubles kada taon, mga 82,000 pinagsama ang buwan ng sweldo
na 52 milyong rubles at isang beses na signing bonus na 19 na milyong rubles. Ang mga pangkaraniwang sundalo ay maaaring kumita ng halos 3 kapat ng opisyal na 100 at 2 milyong rubles na kinikita ni Putin bilang presidente ng Russia noong 2021 at kahit sa mga malalayong rehiyon. Ayon sa datos ng 2024, ang 20,000 rubles na buwan ng bayad ay 24 na beses mas mataas sa karaniwang sahod ng mga Ruso. Kasama ang nabanggit na one-time signing bonus na 19 na milyong rubles na katumbas ng 22 beses ng buwan ng minimum na sahod. Ibig sabihin, ang mga sundalong Ruso ay dapat bigyan ng malaking gantimpala sa kanilang paglilingkod sa bansa na mas malaki pa kaysa sa natatanggap ng maraming profesional mula sa gobyerno. Ngunit hindi pa rin ito sapat para makakuha ng sapat na bilang ng mga kawal. Ang paligsahan ng mga rehiyon sa Rusya para makakuha ng mga recruit sa militar ay nagpapakita ng matinding krisis sa lakas tao. Hindi bababa sa 51 rehiyon ng Rusya ang nagtaas ng bayad para sa paglagda ng kontrata sa militar simula nang magsimula ang digmaan. Ayon sa mga ekonomista, ang mabilis na pagtaas ng mga insentibo ay nagpapakita ng matinding kakulangan. Kung marami na talagang tao ang handang sumabak sa digmaan, bakit kailangan pa ng ganitong kompetisyon sa mga insentibo? Ang desperasyon sa pananalapi na ito ay lumilikha ng 3 magkakaugnay na ekonomikong sakuna na nagbabanta sa pangmatagalang katatagan ng Rusya. Una, ang napakalaking paggastos sa militar ay sistematikong ginugutom ang iba pang sektor ng ekonomiya ng Rusya. Ang labis na paggastos ng Rusya sa militar, na kumakatawan sa 40% ng budget ng gobyerno, ay nagpuwersa sa military-industrial complex na magtrabaho ng tuloy-tuloy. Ngunit nagiging kapalit nito ang sibilyang infrastruktura, edukasyon, kalusugan, at pag-unlad ng ekonomiya. Magpapatuloy ang militarisasyon ng ekonomiya sa pamamagitan ng pag-alis ng mga yaman mula sa ibang mga sektor. Mas malala pa, ang mismong sektor ng militar at industriya ay lalo pang napapailalim sa matinding presyon. Pinipilit ng pamahalaan ng Rusya ang mga tagagawa ng kagamitang militar na mag-produce ng mas maraming produkto kahit walang sapat na pinansyal or human resources na sumusuporta. Kung walang sanay na mga tauhan, tamang pagbabudget, at maayos na schedule, malabong makagawa ang mga tagagawa ng armas sa Rusya ng epektibong mga sandata at kagamitan. Sa halip, nagtitipid sila at nilalaktawan ang ilang proseso para mapabagal ang tuloy-tuloy na pagkalugi. Napansin ng ekonomistang Ruso na si Sergei Guriev na halos nahati na sa 2 magkaibang sistema ang ekonomiya ng Rusya. Ang ekonomiyang militar na umaasa sa mga utos ng gobyerno at lumalago, habang ang sibilyang sektor ay nahaharap sa mataas na inflasyon, pagtaas ng presyo at kakulangan sa trabaho. Ang resulta ay isang ekonomiya na mukhang maayos sa papel, habang ang mga karaniwang Ruso ay nakararanas ng pababang antas ng pamumuhay sa lahat ng bagay maliban sa mga industriyang may kaugnayan sa militar. Pangalawa, kinakaharap ngayon ng Rusya ang isang demograpikong sakuna dahil sa pabilis na pag-recruit ng militar. Ang ang kawalan ng trabaho sa Rusya ay bumaba sa makasaysayang antas na 2% at patuloy pang bumababa. Pinipilit nito ang militar, ang lumobong military-industrial complex at ang mas malawak na ekonomiya na mag-agawan para sa limitadong bilang ng mga manggagawa. Nasa 70,000 Ruso ang nakadeploy sa frontline habang kumukuha pa ang hukbo ng 10,000-30,000 potensyal na manggagawa bawat buwan. Bawat buwan, nawawala ang 0.5% ng manggagawang Ruso. Ang mga suliranin sa demografiya ng Rusya ay lalo pang lumalala. Dahil 1.2 milyon lamang ang ipinanganak noong 1,900, mula 2.5 milyon noong 1,985. Bago ang digmaan, bumaba na ang bilang ng mga nasa edad ng paggawa. Ang demografiya ng Rusya ay tuluyang bumabagsak dahil sa tinatayang 60,000 na Ruso na nasa edad ng paggawa ang tumakas mula noong 2,000 at 22 dagdag pa ang mga nasawi at na-recruit sa militar. Sa puntong ito, umaasa na lang ang Rusya na masakop ang Ukraine para makuha ang 29 na milyong mamamayan nito o kung ilan man ang mabubuhay sa digmaan nang hindi umaalis ng bansa. At gagana lang ito kung magwawagi ang Rusya nang hindi na madaragdagan pa ang mga nasasawi na malabong mangyari. Ikatlo, sistematikong winawasak ng estratehiya ng Rusya sa pagre-recruit ang mga pinakamahihinang rehiyon nito
habang pinoprotektahan ang mga pang-ekonomiya at pampulitikang sentro. Ito ay lumilikha ng kolonyal na sistema ng pagkuha ng tao na maaaring magdulot ng kawalang tatag sa Federasyon ng Rusya. Ang etniko at regional na pagtutok ng pagre-recruit ng militar ng Rusya ay nagpapakita ng pinakasinikal na kalkulasyon ni Putin. Pinapanatili ang mga produktibong populasyon ng Rusya habang iniaalay ang mga etnikong minorya at mahihirap sa kanayunan. Ayon sa pagsusuri ng British Broadcasting Corporation noong huling bahagi ng 2023 sa 10 rehiyon ng Rusya na may pinakamataas na bilang ng mga namatay sa Ukraine ay matatagpuan sa Siberia at malayong silangan. Ang mga lalaki mula sa Buryatia ay 75 beses na mas malamang namamatay kumpara sa mga lalaki mula sa Moscow, isang sinadyang pulisiya at hindi aksidente. Sa mga rehiyong ito, mas mataas ang kawalan ng trabaho kumpara sa pambansang average, kaya't nagiging mas kaakit-akit ang malalaking sweldo sa militar para sa mga pamilyang desperado. Ngunit ang ganitong ekonomikong pagtutok ay lumilikha ng isang malupit na siklo. Habang ang mga military recruiter ay nakatutok sa mga liblib at rural na lugar na may kaunting media coverage at protesta, nauubos ang mga kalalakihang nasa tamang edad para magtrabaho sa mga rehiyong ito. Siyempre, may positibong epekto ito sa makinarya ng propaganda. Habang pumipirma ang mga ito ng kontrata, natatanggap nila ang paunang bayad at mataas na sahod na ipinapadala sa kanilang pamilya sa probinsya o ginagastos nila para sa sarili. Kaya naman, lumalaki ang tsansa na gastusin nila ang pera sa mga walang kwentang luho o ipang sugal ito. Kasabay nito, nagiging mas mahina ang mga rehiyon sa propaganda ng Russia dahil ipinapakita ang mataas na kita ng mga sundalo. Ipinapaliwanag nito ang dahilan kung bakit medyo mataas pa rin ang suporta para sa gobyerno ng Russia sa kabila ng kabiguan ng kanilang digmaan. Gayunpaman, nababalanse ito ng nabanggit na mataas na bilang ng mga namamatay o nawawala sa militar ng Russia. Dahil sa mahigit 1 milyong casualty, malamang na halos puro mga matagal ng opisyal at mga bagong recruit na sundalo na lang ang bumubuo sa tropa ng Russia dahil ito sa mga mapagbigay na kontrata. Ang mga sundalo mula sa pinakamahirap na rehiyon ang may pinakamataas na bilang ng casualty sa labanan na nagpapataas ng panganib na hindi na sila makakauwi ng buhay. Pinalala pa ito ni Putin sa pamamagitan ng pagbaba ng bayad para sa mga nasugatang sundalo ng hanggang 70% depende sa kanilang natamong pinsala. Ang kabayaran sa tao ay lampas pa sa bawat pamilya. Buong etnikong komunidad ay nauubos at ang mga bayan ay umaabot sa hindi na kayang antas ng pagbaba ng populasyon. Kapag nawala sa komunidad ang mga kalalakihang nasa edad ng pagtatrabaho, mawawala rin ang isa sa pangunahing pinagkukunan nila ng kita. Ngunit lalo rin nitong pinabababa ang fertility rate ng henerasyong direktang naapektuhan ng pagbagsak ng Soviet Union noong kalagitnaan ng dekada 90. Para sa mga etnikong minorya, na dati nang naisasantabi sa lipunang Ruso, ang hindi patas na dami ng mga nasasawi ay nagdudulot ng kamalayan na ginagamit lamang sila bilang pambala sa kanyon para kay Putin, habang sinisip-sip ng Moscow ang lahat ng pera at yaman mula sa mga probinsya. Dahil dito, may mga ulat ng rasismo sa puwersa ng Russia kung saan binubuli ng mga sundalong Ruso ang mga sundalong Buryat, Kalmyk at Tuvan. At may alitan din sa pagitan ng iba't ibang etnikong grupo. Nakababahala ang pangmatagalang epekto ng ganitong etnikong pagtutok. Sistematikong pinahihina ng Russia ang demograpikong base ng mga rehiyong ekonomikal na mahina na, habang kinokonsentra naman ang mga benepisyong pang-ekonomiya sa Moscow at St. Petersburg. Ito ay nagdudulot ng mga kondisyon para sa separatistang kilusan o pagbagsak ng ekonomiya sa mga rehiyong nasa hangganan ng Russia na nagtutulak sa kanila na umasa sa pondo mula sa sentro ng Russia. Hindi iyon kailanman darating kung may bumabagsak na ekonomiya ang bansa. Kahit na gumana sa maikling panahon ang mga pangako ng Russia ng mataas na sahod at pag-unlad ng ekonomiya upang mapataas ang kamalayan at suporta sa mga rehiyon. Hindi ito magtatagal sa pangmatagalan. Ang estratehiya ay makakatulong lang kung mabilis manalo ang Russia sa digmaan. Nang simulan ni Putin ang espesyal na militar na operasyon noong Pebrero 2000 at 22 umasa ito sa mabilis na tagumpay bago magiging napakatindi ang gastos pang-ekonomiya at demograpiko. Makakatanggap ng mataas na sahod ang mga sundalo, oo, pero hindi sila magiging sanhi ng
pangmatagalang pag-ubos ng mga yaman ng Russia dahil sa matagalang pagbabayad. Bukod pa rito, hindi talaga kayang sabayan ng pribadong sektor ng Russia ang pagre-recruit ng militar, mga insentibong pang-ekonomiya, at produksyon ng mga armas at bala. Ang tatlong aspetong ito ay nag-aagawan para sa limitadong bilang ng mga lalaki mula sa mga rehiyong salat sa ekonomiya ng Russia. Samantala, ang Moscow at St. Petersburg ay inihihiwalay mula sa tunay na epekto ng digmaan dahil dito matatagpuan ang pinakaaktibo sa politika at mahalagang bahagi ng lipunan ng Russia. Ang resulta nito ay isang ekonomiyang nakatakdang maging mas at mas militarisado kahit pa magdulot ito ng pag-stagnate o pagbagsak ng tunay na kita. Ipinapakita nito na sa paniniwala ni Putin, ang digmaang ito ay hindi isang laban para sa kaligtasan ng Russia. Kung totoo iyon, matagal nang ipinatupad ng Moscow ang sapilitang pagkuha ng lahat ng mamamayang Ruso bilang sundalo. Hindi lang ito isang militar na pagpapakamatay, kundi nagpapakita rin na si Putin ay wala talagang kontrol o kaalaman sa tunay na kalagayan ng kanyang bansa. Nagkakaroon din ito ng pampulitikang kontradiksyon na lalong humihirap ipalaganap habang tumatagal ang digmaan bawat buwan. Kailangang kumbinsihin ni Putin ang mga Ruso na sulit ipaglaban ang digmaan habang sabay na pinoprotektahan ang mga mamamayan na kailangan niya para manatili sa kapangyarihan. Kung patuloy na nawawalan ng mga sundalo ang Russia nang hindi talaga kumukuha mula sa pangunahing populasyon nito, may posibilidad din na maging etniko ang pagkakaiba ng buong militar mula sa kabisera nito. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo sa Ukraine, hirap at bagsak na ang morale ng militar ng Russia. Posibleng ituon na lang nila ang pansin sa loob at pabagsakin ang rehimen ng Russia. Sa isang revolusyong kahalintulad ng pagbagsak ng imperial na Russia mahigit 100 taon na ang nakalipas. Ang pagkatalo ng ika-41 na hukbo ay sintomas ng mas malawak na krisis ng Russia. Isang bansa na pinili ang digmaan kaysa reforma, propaganda kaysa katotohanan, at panandaliang pag-angkin ng teritoryo kaysa pangmatagalang kaligtasan ng bansa. Ipinapakita ng mga lumabas na dokumento na unti-unting winawasak ng pagpiling ito ang Russia mula sa loob, bawat ulat ng nasawi. Salamat sa panonood. Para malaman kung paano pinapatay ng Ukraine ang maraming sundalong Ruso, panoorin ang video namin tungkol sa mga pagkalugi sa buong harapan. Para manatiling updated sa balita mula sa frontline, mag-subscribe sa The Military Show para sa araw-araw na mga video.